Uy. Chapter 18, Suratul Kahf, ang Yungib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang nagbababa o nagpahayag ng aklat o Quran sa kanyang alipin na si Muhammad at walang inilagay dito ng anumang kalihisan o kabaluktutan. Verse 2, bagkus ito ay kanyang ginawang matuwid upang bigyang babala ng isang mahapding parusa mula sa kanya at upang bigyan ng magandang balita yaong mga naniniwala na gumagawa ng mga gawaing matuwid para sa kanila ay isang mabuting gantimpala ang paraiso. Verse 3 na sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Verse 3 at upang bigyang babalaya ang mga nagsasabing ang Allah ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Verse 5 at sila ay walang tamang kaalaman tungkol dito at maging ang kanilang mga ninuno. Sadyang kakilakilabot ang salitang namumutawi sa kanilang mga bibig sapagkat sila ay walang sinasabing maliban sa kasinungalingan. Verse 6 kaya marahil ikaw o Muhammad ay nagnanais na iyong patayin ang iyong sarili sa pamamagitan ng kalungkutan nang dahil sa kanilang hindi paniniwala sa salaysay na ito at bunga ng pighati. Verse 7, katotohanan aming ginawa ang anumang nasa kalupaan bilang palamuti para rito upang sila ay aming subukan kung alin nga ba sa kanila ang pinakamabuti sa gawa. Verse 8, at katotohanan aming gagawin ang anumang nasa ibabaw nito ng mundo na maging isang hungkag na tambak ng lupa. Verse 9, o inakala mo ba na ang mga kasamahan, mga kabataang lalaki sa yungib at ang mga inscription ay kabilang sa aming mga aya o himala na kagilagilalas? Verse 10, alalahanin ng ang mga kabataang lalaki ay nagsitakbo sa loob ng yungib at nagsabi, aming Panginoon, igawad mo po sa amin ang habag mula sa iyong sarili at gawin mo pong magaan para sa amin ang aming mga gawain tungo sa matuwid. Verse 11, kaya aming tinakpan ang kanilang mga pandinig sa loob ng yungib para sa ilang bilang ng mga taon. Verse 12, pagkalipas ng maraming taon, sila ay aming kinising mula sa pagkatulog upang aming ipakita kung alin sa dalawang pangkat ang pinakamahusay sa pagbibilang kung gaano nga ang panahon ng kanilang inilagi sa yungib. Verse 13, aming isasalaysay sa iyo, O Muhammad, ang kanilang kasaysayan ng mga katotohanan. Tunay nga na sila ay mga kabataang lalaki na naniniwala sa kanilang Panginoon at sila ay aming dinagdagan sa patnubay. Verse 14, at aming pinatatag ang kanilang mga puso nang sila ay nanindigan at nagsabing, ang aming Panginoon ay ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan. Kailanman ay hindi kami mananalangin sa alinmang Diyos bukod sa Kanya. Kung nagawa naming sabihin ito, katiyakan na kami ay nakapagsabi ng gayong kalaking kalapastanganan. Verse 15, sila na aming mga mamamayan ay nagturing bukod sa Kanya ng ibang Diyos. Bakit hindi sila magpakita ng malinaw ng katibayan para sa pagsamba sa kanila? Kaya sino ba ang nakahihigit sa kamalian kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah? Verse 16, sila na aming mga mamamayan ay nagturing bukod sa Kanya ng ibang Diyos. Bakit hindi sila magpakita ng malinaw na katibayan para sa pagsamba sa kanila? Kaya sino bang nakahihigit sa kamalian kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah? Verse 16, ang mga kabataang lalaki ay nagsabi sa isa't isa, at kapag kayo ay nagsitiwalag sa kanila at sa anumang kanilang mga sinasamba bukod sa Allah, magkagayon kayo ay humayong magtungo sa yungib. Ilalaganap ng inyong Panginoon para sa inyo ang kanyang habag at pagagaanin para sa inyo ang inyong mga gawain para sa inyong kaluwagan. Verse 17, at kung ikaw ay naruroon lamang, iyong masisilayan ng araw kapag ito ay sumisikat, lumilihis ng papalayo mula sa kanilang kinaroroon ng yungib sa dakong kanan. At kapag lumulubog, ito ay nagdaraan mula sa kanila sa dakong kaliwa.
Habang sila ay nakahimlay sa maluwang na kinaroroonan, iyan ay nagmula sa mga aya o himala o kapayagan ng Allah. Sino man ang patnubayan ng Allah ay matuwid na patnubayan, ngunit sino man ang kanyang hinayaang maligaw, kailanman ay walang matatagpuan para sa kanya ng isang tagapangalagang magpapatnubay. Verse 18. At iyong aakalain na sila ay nakagising, subalit lingid sa iyo sila ay natutulog, at sila ay aming ibinabaling sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, habang ang kanilang aso ay nakaunat sa dalawang unang paa nito sa bukana ng yungi bilang bantay sa pintuan. Kung sila ay iyong makikita, katiyakang ikaw ay magnanais na makalayo mula sa kanila ng tumatalilis, at katiyakan na ikaw ay labis na mangingilabot sa kanila. Verse 19. At ganyan nga namin sila ginising upang sakali sila ay mag-usisa sa isa't isa. Ang tagapagsalita mula sa kanila ay nagsabi, "Ganoon ba kayo katagal na nanatili rito?" Sila ay sumagot, "Kami ay nanatili ng isang araw o bahagi ng maghapon." Sila ay nagsabi, "Ang inyong Panginoon ang siyang tunay na nakababatid kung gaano nga katagal ang inyong inilagi rito. Kaya inyong ipadala ang isa sa inyo sa bayan, dala ang inyong mga bariyang pilak na ito, at hayaan siyang humanap ng anumang pinakamabuting pagkain, at siya ay magdala para sa inyo ng pagkain mula roon, at dapat siyang maging maingat, at huwag ninyong hayaang kayo ay makilala ng isa man sa kanila." Verse 20. Katotohanan, kung kayo ay kanilang makikilala, kayo ay kanilang babatuhin hanggang mamatay, o kayo ay kanilang ibabalik sa kanilang relihiyon. At sanhin ito, hindi ninyo magagawang magtagumpay ng gayon kailanman. Verse 21. At tulad ng kung paano namin sila hinayaang matulog ng matagal at gising, ay ganyan namin pinangyaring sila, mga kabatang lalaki, ay matagpuan upang ang mga taong nakatagpo sa kanilang kalagayan ay kanilang mapag-alaman na ang pangako ng Allah ay totoo, na ang tungkol sa pagsapit ng takdang oras ay walang alinlangan. Iyon ay nang sila, mga taong bayan, ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa kanilang kalagayan, at sila ay nagsabi, ipagtayo sila ng mga gusali sa kanilang ibabaw sa pasukan ng yungib. Ang kanilang Panginoon ay higit na nakababatid sa kanila. At yaang mga nangibabaw sa iyo sa gayong pagtatalo ay nagsabi, katiyakan na kami ay magtatayo ng isang pook ng pagsamba o masjid para sa kanila. Verse 22. Sila ang mga taong nagtatalo ay nagsasabi na ang kanilang bilang ay 3. Ang aso ay pang-4 sa kanila, at ang iba ay nagsasabi sila ay 5. Ang aso ay pang-6 sa kanila, nanguhula sa di nakitang pangyayari. At ang iba ay nagsasabi na sila ay 7, at ang aso ay pang-8 sa kanila. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang aking Panginoon ay lubos na nakababatid ng kanilang tamang bilang. Walang nakababatid sa kanila maliban sa mangilan-ngilan. Kaya huwag kang makipagtalo tungkol sa kanilang kasaysayan, maliban na ang may malinaw na katibayan, at huwag kang sumangguni tungkol sa kanila sa sino mang kabilang sa kanila. Verse 23. At kailanman ay huwag kang magsabi ng anumang bagay, katiyakan aking gagawin iyan bukas. Verse 24. Maliban na ito ay dapat mong dugtungan ng katagang Insha'Allah, kung naisin ng Allah. At alalahanin mo ang iyong Panginoon kapag ikaw ay nakalilimot nito, at sabihin, maaring ang aking Panginoon ay magpatnubay sa akin tungo sa higit pang malapit kaysa rito sa matuwid na asal. Verse 25. At sila ay nanatili sa kanilang yungib sa loob ng 300 taon at karagdagang 9 na taon. Verse 26. Sabihin ng Allah ay lubos na nakababatid kung gaano nga katagal ang kanilang pananatili sa yungib. Sa kanya ang kaalaman ng ghaib at o di nakikita ang bahagi sa mga kalangitan at kalupaan. Sadyang siya ang lubos na nakakikita at lubos na nakaririnig. Sila ay walang tagapangalaga bukod sa kanya, at siya ay walang katambal sa kanyang mga pagpapasya ng isa man. Verse 27. At bigkasin mo, Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo sa aklat o Quran ng iyong Panginoon. Walang sino man ang makapagbabago ng kanyang mga salita, at kailanman ay wala kang matatagpo ang iba pang makakanlungan bukod sa kanya. Verse 28.
At panatilihin mo ang iyong sarili o Muhammad sa pagtitiis sa pamamagitan ng pagiging kasama niya o mga nananalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon. Kanilang hinahangad ang kanyang mukha o lugod at huwag mong hayaang sila ay makaligtaan ng iyong mga mata sa ninang pagnanasa sa kinang ng makamundong buhay at huwag kang sumunod sa sinumang ang puso ay aming ginawang salat sa aming pag-aalala at sumusunod sa kanyang pagnanasa at na ang mga gawain o tungkulin ay lagi ng kinaliligtaan. Verse 29, at sabihin ang katotohanan ay nagmula sa inyong Panginoon, kaya sino man ang magnais, hayaan siyang maniwala at sino man ang magnais, hayaan siyang hindi maniwala. Katotohanan aming inihanda para sa mga mapagawa ng kamalian, ang isang apoy na ang mga dingding nito ay papalibot sa kanila, at kung sila ay humingi ng ginhawa o tulong, sila ay pagiginhawain ng tubig na tulad ng kumukulong langis na lalapnos sa kanilang mga mukha. Sadyang napakasamang inumin at napakasamang hantungan. Verse 30, katotohanan niya ang mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, katiyakan na hindi namin nahayaang mawala ang gantimpala ng sinumang nakagawa ng kabutihan. Verse 31, silaya ang mga magkakaroon ng hardin ng Eden. Walang hanggang pamamalagi sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay gagayakin doon ng mga pulseras na yari sa ginto at bibihisan ng mamahaling kasuotang berdeng manipis at makapal na sutla. Hinabi mula sa magandang disenyo at sila ay magsisipagsandal doon sa mga pinalamutiang sandalan. Ito ang pinakamainam na gantimpala at pinakamabuting hantungan. Verse 32, at ilahad mo para sa kanila ang halimbawa ng dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay aming binigyan ng dalawang hardin ng ubas at aming pinalibutan ng dalawang hardin ito ng mga puno ng datilyas at inilagay sa pagitan ng mga ito ang mga bukiring pananim. Verse 33, bawat isa sa dalawang harding ito ay nagbigay ng kanyang mga bunga at ito ay hindi nawalan kahit anuman. At doon sa dalawang hardin ay aming pinapangyaring umagos ang isang ilog. Verse 34, at siya ay nagkaroon ng tamar o bungang kahoy, at siya ay nagsabi sa kanyang kasamahan ng may pagmamalaki. Habang siya ay nakikipag-usap sa kanya, ako ay nakahihigit sa iyo sa rami ng yaman at nakahihigit sa bilang ng mga tauhan. Verse 35, at siya ay nagtungo sa kanyang hardin. Habang siya ay mapaggawa ng kamalian sa kanyang sarili, siya ay nagsabi, hindi ko iniisip kailanman na ito ay maglalaho. Verse 36, at hindi ko iniisip ng takdang oras ay magaganap. At kung ako man ay muling ibabalik sa aking Panginoon sa araw ng pagkabuhay na muli, katiyak ang aking matatagpuan ang higit pa kaysa rito bilang kapalit. Verse 37, ang kanyang kasamahan ay nagsabi sa kanya habang siya ay nakikipag-usap sa kanya, ikaw ba ay hindi naniniwala sa kanya na siyang lumikha sa iyo mula sa alabok at pagkaraan mula sa simili at pagkaraan ikaw ay hinubog bilang isang tao? Verse 38, ngunit para sa akin siya ang Allah ang aking Panginoon at ako ay hindi magtatambal sa aking Panginoon ng isa man sa pagsamba. Verse 39, hindi at bakit hindi mo nagawang magsabi nang ikaw ay pumasok sa iyong hardin na anuman ang naisip ng Allah ay magaganap? Walang lakas o kapangyarihan maliban sa Allah. Bagaman nakikita mong hindi ako nakahihigit sa iyo, sa yaman at mga anak. Verse 40, maaaring ang aking Panginoon ay magbigay sa akin ng anupaman higit na mabuti kaysa sa iyong mga hardin at magpadala rito sa iyong hardin ng salot mula sa langit. Pagkatapos ang hardin ito ay magiging isang lupang hungkag na maalikabok. Verse 41, o ang tubig nito ng hardin ay bumaba sa kailaliman ng lupa upang ito ay hindi mo na magagawa pang hanapin kailanman. Verse 42, at ang mga bunga nito ay pinalibutan ng pagkabulok, kaya sinimulan niyang pilitin ang kanyang mga kamay sa panlulumo. Sani ng anumang panahong kanyang iginugol dito habang ito ay bulok na nangangalaglag sa mga balag nito at nagsabing sana hindi ako nagtambal sa aking Panginoon ng isa man. Verse 43, at siya ay walang naging kasamahan upang siya ay matulungan bukod sa Allah at hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Verse 44, iyon sa araw ng
walaya o ganap na pagsunod at paghatol ay sa Allah lamang ang katotohanan. At siya ang pinakamahusay sa paggawad ng gantimpala at pinakamabuting wakas. Verse 45, at ilahad mo para sa kanila ang paghahalin tulad ng buhay sa mundong ito. Tulad nito ay tubig ulan na aming ibinaba mula sa kalangitan, at ito ay sinisipsip ng pananim ng lupa at pagkaraan yung mabong ay magiging tuyong dayaming ikinalat ng hangin. At ang Allah ay nakapangyayari sa lahat ng bagay. Verse 46, ang yaman at ang mga anak ay palamuti lamang ng buhay sa mundong ito, ngunit ang mga gawaing matuwid na nagtatagal ay siyang mabuti sa paningin ng iyong Panginoon para sa gantimpala at mabuting pinagmumula ng pag-asa. Verse 47, at magbabala sa araw na aming tatanggalin ang mga bundok at iyong makikita ang kalupaan na nakatiwangwang at sila ay aming titipuning lahat at kahit isa man sa kanila ay walang maiiwan. Verse 48, sila ay dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon na magkakahanay at siya ay magsasabi, katiyakan nga na ngayon kayo ay nagsirating sa amin tulad din ng kayo ay aming unang likhain. Ngunit inyong inakala na kailanman kayo ay hindi makagagawa para sa inyo ng isang takdang tipanan. Verse 49, at ang talaan ng mga gawa ay ilalagay ng nakabukas. Ang inyong makikita ang mga paggawa ng kabuktutan na nangatatakot sa anumang nilalaman yon. Sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ano ba ang talaan nito na hindi nag-iwan ng maliit o ng malaking bagay? Bagkus ito ay kanyang binibilang at kanilang matutunghayang nakatala ang anumang kanilang ginawang naroon sa kanilang maghapon, at ang iyong Panginoon ay walang dadayain sa pagbibigay ng kabayaran laban sa kaninuman. Verse 50, at alalahanin ng aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Kaya sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis o Satanas. Siya ay mula sa mga jin. Siya ay sumuway sa kautusan ng kanyang Panginoon. Kaya kayo ba kung gayon ay magtuturing sa kanya at sa kanilang mga kampon bilang mga tagapangalaga o kaibigan bukod sa akin, samantalang sila ay inyong mga kaaway? Napakasama nito para sa mga mapagawa ng kamalian bilang isang kapalit. Verse 51, sila ay hindi ko ginawang mga saksi sa paglikha ng mga kalangitan at kalupaan o sa paglikha ng mga kanilang mga sarili, at hindi ko maaring kuhanin o ituring ang mga mapagligaw bilang tagapagtangkilik o mga alalay. Verse 52, at magbabala sa araw na iyon na siya ay magsasabing, manawagan kayo sa inaakala ninyong aking katambal, at sila ay panawagan sa kanila, ngunit sila ay hindi makatutugon sa kanila, at kami ay maglalagay sa kanilang pagitan ng isang lambak ng kapariwaraan. Verse 53, at makikita ng mga mapaggawa ng kabuktutan ng apoy, at kanilang matitiyak na sila ay mahuhulog doon, at sila ay walang matatagpo ang daan saan mang dako mula rito upang makawala. Verse 54, at katiyakan aming iniba-iba rito sa Quran ang bawat uri ng pag-aalin tulad para sa tao, ngunit ang tao ay lagi nang nahuhulog sa pakikipagtalo sa alinmang bagay. Verse 55, at walang makapipigil sa mga tao mula sa paniniwala at mula sa paghingi ng kapatawaran sa kanilang Panginoon kapag ang patnubay dumating sa kanila, maliban na ang mga dating kaparaanan o parusa ng mga naunang mamamayan ay muling maulit o di kaya ang parusa ay dalhin sa kanila ng harapan. Verse 56, at kami ay hindi nagpadala ng mga sugo maliban bilang mga tagapaghatid ng magagandang balita at tagapagbabala, ngunit ang mga di naniniwala ay nakikipagtalo ng may kabulaanan upang ipawalang saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan, at kanilang itinuturing ang aking mga aya o kapahayagan at ang anumang ibinabala sa kanila bilang isang panunuya. Verse 57, at sino ba ang gumagawa ng kamalian ng higit kaysa sa isang pinaalalahanan sa mga aya o kapahayagan ng kanyang Panginoon, ngunit lumalayo mula sa mga aral nito at siya ay nakalilimot sa anumang kasamaang ginawa ng kanyang mga kamay. Katotohanan aming nilagyan ng kanilang puso ng takip upang sila ay hindi makaunawa nito.
at ang kanilang mga tenga ng kabingihan. At kung ikaw man o Muhammad ay mag-anyaya sa kanila sa patnubay, sila ay hindi mapapatnubayan kailanman. Verse 58, at ang iyong Panginoon ay ang mapagpatawad, tigib ng habag. Kung siya ay magpato ng parusa sa kanila para sa anumang kanilang pinagsumikapan, katiyakan kanyang mamadaliin ang parusa. Ngunit sa kanila ay isang takdang tipanan. Bukod dito, sila ay walang matatagpo ang paraan ng pagtakas mula roon. Verse 59, at ang mga bayaning ito aming winasak at ang mga bayang ito, verse 59, at ang mga bayang ito aming winasak ang mga mamamayan nito nang sila ay nagkamali na kami ay gumawa ng takdang tipanan para sa kanilang pagkawasak. Verse 60, at banggitin ng si Moses ay nagsabi sa kanyang batang lalaking alipin, ako ay hindi magtigil sa paglalakbay hanggang marating ko ang sangandaan ng dalawang dagat, o di kaya ako ay magpatuloy sa paglalakbay habang buhay. Verse 61, kaya nang kanilang marating ang sangandaan sa kanilang pagitan, silang dalawa ay nakalimot sa kanilang isda. Kaya nakuha nitong makapasag sa daang patungo na tila lagusan ng dagat at madulas na lumalayo. Verse 62, kaya nang kanilang malagpasan ng dalawang ito, si Moses ay nagsabi sa kanyang lalaking alipin, magdala ka para sa atin ng pagkaing pang-almusal, katiyakan nga na tayo ay nakaranas ng labis na kapaguran sa ating paglalakbay na ito. Verse 63, siya ay nagsabi, nakita mo nang tayo ay tumigil sa bato. Nakita mo ba nang tayo ay tumigil sa bato? At katotohanan, aking nalimutan doon ang isda, at walang ibang gumawa nito upang ako ay nakalimot kundi ang Satanas na nararapat kong banggitin ito, at ito ay nakaalpas sa dagat ng kagilagilalas. Verse 64, sa si Moses ay nagsabi, iyan ang ating pinaghahanap. Kaya silang dalawa ay nagbalik, kanilang sinusundan ang mga bakas ng kanilang pinagdaanan. Verse 65, at kanilang natagpuan ng isang aliping nabibihag sa aming mga alipin, si Kider, na aming pinagkalooban ng habag mula sa amin at tinuruan ng tiyak na kaalamang nagmula sa amin. Verse 66, at siya si Moses ang nagsabi sa kanya kay Kider, maaari bang ako ay sumunod sa iyo sa kasunduan na ako ay yung turuan ng matuwid na paghatol mula sa ano pa mang naituro sa iyo. Verse 67, siya si Kider ay nagsabi, katotohanan, hindi mo ako makakaya ng pagtiisan. Verse 68, paano ka magkakaroon ng pagtitiis sa ano pa mang hindi sakop ng iyong kaalaman. Verse 69, siya si Moses ay nagsabi, kung naisin ng Allah, ako ay iyong matatagpuang matiisin, at ako ay hindi sumusway sa iyong ipag-uutos. Verse 70, at siya si Kider ay nagsabi sa makatuwid, kung ikaw ay sumusunod sa akin, huwag mo akong tatanungin tungkol sa anumang bagay hanggang ako na ang magkusang bumanggit nito sa iyo. Verse 71, kaya silang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakbay hanggang nang sila ay sumakay sa sasakyang dagat barko, kanyang binutasan nito ang barko. Siya si Moses ay nagsabi, binutasan mo ba ito para lunurin mo ang mga taong sakay nito? Katotohanan, ikaw ay nakagawa ng isang nakakikilabot na bagay. Verse 72, siya si Kider ay nagsabi, hindi ba sinabi sa iyo na hindi mo ako makakaya ng pagtiisan? Verse 73, siya si Moses ay nagsabi, huwag mo akong sumbatan sa anong aking nalimutan, at huwag mo akong pahirapan sa aking mga gawain sa iyo. Verse 74, kaya sila ay kapwa nagpatuloy sa kanilang paglakbay hanggang kanilang matagpuan ng isang batang lalaki, at ito ay kanyang pinatay. Sinabi ni Moses sa kanya, pinatay mo ang isang taong walang malay, gayong siya ay wala namang pinatay. Katotohanan, siya ay nakagawa ng isang karumal-dumal na bagay. Verse 75, siya si Kider ay nagsabi, hindi ba sinabi ko sa iyo na kailanman ay hindi mo ako makakaya ng pagtiisan? Verse 76, siya si Moses ay nagsabi, kung ako man ay magtanong ng ano pa mang bagay pagkaraan nito, magkagayon huwag mo na akong panatilihin bilang iyong kasama sa lakad. Ikaw ay nakakuha sa akin ng isang dahilan. Verse 77,
Kaya sila ay kapwa nagpatuloy sa paglalakbay hanggang nang sila ay dumating sa mga mamamayan ng isang bayan. Sila ay humingi sa mga mamamayan nito ng pagkain, ngunit silang mga tao ay tumangging magbigay ng loob sa kanila. Kabutihang loob sa kanila. At doon ay kanilang natagpuan ng isang bakod na malapit ng mabuwal, kaya ito ay kanyang itinayo. Sinabi ni Moses, kung minarapat mo lamang, maaari kang kumuha ng kabayaran para rito. Verse 78, si Keder ay nagsabi, ito ang oras ng paghiwalay sa pagitan ko at sa pagitan mo, at aking ipaliliwanag sa iyo ang tungkol sa kahulugan ng anumang hindi mo nakayanang pagtiisan sa akin. Verse 79, tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga mahihirap ng namamamayan na naghahanap buhay sa dagat. Kaya nilayon kong sirain ito sapagkat may isang hari na sa kanilang likuran ay kinukuha ng sapilitan ng bawat maayos na sasakyang dagat. Verse 80, at tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang ay tunay na naniniwala at aming pinangangambahan na sila mga magulang ay kanyang lapastanganin sa pamamagitan ng pagsuway at kawalan ng paniniwala. Verse 81, kaya kami ay naglayon na ang kanilang Panginoon ay dapat magpalit para sa kanila ng isang nakahihigit sa kanya sa kadalisayan at higit na malapit sa habag. Verse 82, at tungkol sa bakod, dito ay pag-aari ng 2 ulilang batang lalaki sa bayan, at ang sa ilalim nito ng bakod ay may kayamanang nakabaon para sa kanila, at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao. Kaya ngayong Panginoon ay nagtakda na sila ay sumapit sa kanilang wasong gulang at kuhanin ang kanilang kayamanan bilang habag mula sa iyong Panginoon, at hindi ko ginawa ito ng ayon sa aking sariling pagkukusa. Iyan ang kahulugan ng mga iyon na siya mong hindi nagawang pagtiisan. Verse 83, at sila ay nagtatanong sa iyo, Muhammad, tungkol kay Dzulkarnain, sabihin, aking bibigkasin sa inyo ang isang pag-uulat na nauukol sa kanya. Verse 84, katotohanan, siya ay aming binigyan ng kakayahan upang makapaglakbay sa kalupaan, at aming ipinagkaloob sa kanya ang lahat ng bagay na kapaki-pakinabang. Verse 85, kaya sinunod niya ang isang landasin o kaparaanan sa paglalakbay. Verse 86, hanggang nang siya ay makarating sa pook na nilulubugan ng araw, natagpuan niya na tila ito ay nakatirik sa isang bukal na may maitim na putik, at kanyang natagpuan na malapit dito ang isang pamayanan. At aming sinabi, O Dzulkarnain, sila ay maaari mong parusahan, o di kaya sila ay pakitunguhan mo ng mabuti. Verse 87, siya ay nagsabi, para sa sinumang gumagawa ng kamalian, siya ay aming parurusahan. At pagkaraan siya ay muling ibabalik sa kanyang Panginoon, at siya ang magpaparusa sa kanya ng kagimbal-gimbal na parusa sa impyerno. Verse 88, ngunit para sa sinumang naniwala sa kaisahan ng Allah at gumagawa ng mga gawaing matuwid, sa kanya ay pinakamabuting gantimpalang paraiso, at kami, Dzulkarnain, ay mangungusap sa kanya mula sa aming kautusan ng magaan. Verse 89, pagkaraan sinunod niya ang isang landasin o kaparaanan sa paglakbay. Verse 90, hanggang nang siya ay makarating sa dakong sinisikatan ng araw, silangan, natagpuan niyang ito ay sumisikat sa isang mamamayan o pamayanan, na kami ay walang ginawang anumang pananggalang laban dito sa init ng araw. Verse 91, tulad ng unang pamayanan sa dakong kanluran, ay ganyan nga aming sinaklawan ng lahat ng kanyang taglay na kaalaman. Verse 92, kaya sinunod niya ang isang landasin o kaparaanan sa paglakbay. Verse 93, hanggang nang kanyang marating ang 100 lambak sa pagitan ng 2 bundok, natagpuan niya sa gilid ng 2 bundok ang isang pamayanang mahirap makaunawa sa kanyang sariling salita. Verse 94, sila ay nagsabi, O Dzulkarnain, katotohanan sina Ya'juj at Ma'juj ay kilala sa pagiging mapagawa ng katiwalian sa lupain. Kaya maaari bang kami ay magtakda para sa iyo ng gastusin bilang kabayaran upang ikaw ay gumawa ng bakod o harang sa pagitan namin at sa pagitan nila? Verse 95, siya ay nagsabi, ang anumang itinatag ng aking Panginoon sa akin ay higit na mabuti kaysa sa anumang inyong iniaalok.
Kaya ako ay inyong tulungan sa pamamagitan ng inyong lakas. Ako ay gagawa sa pagitan ninyo at sa pagitan nila ng isang saplad o harang. Verse 96, bigyan ninyo ako ng mga pira-pirasong bakal hanggang ng kanyang mapatag ang mga ito sa pagitan ng dalisdis ng dalawang bundok. Siya ay nagsabi, ito ay inyong hipan ng malakas hanggang nang ito ay kanyang nagawa na tulad ng apoy. Siya ay nagsabi, dalhan ninyo ako ng lusaw na tanso upang aking buhusan ang ibabaw nito. Verse 97, kaya sina Ya'juj at Ma'juj ay walang kakayahang magdaan sa ibabaw nito at walang kakayahang makapasok dito. Verse 98, siya si Dzulkarnain ay nagsabi, ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, ngunit kapag ang pangako ng aking Panginoon ay dumating, ito ay kanyang gagawing patag at ang pangako ng aking Panginoon ay sadyang totoo. Verse 99, at sila ay aming iiwanan sa araw na iyon na humahangos sa isa't isa. Pagkaraan ang tambuli ay hihipan at sila ay aming titipuning lahat sa isang pagtitipon. Verse 100, at aming ipapakita ang impyerno sa araw na iyon sa mga di naniniwala na nakatanghal. Verse 101, yang mga kanilang mga matay nasa loob ng takip ay inalis mula sa pag-aalaga sa akin at wala siyang mula sa pag-aalala sa akin at wala siyang kakayahang makinig. Verse 102, kaya yaong bang mga di naniniwala ay nag-aakala na kanilang maituturing ang aking mga alipin bukod sa akin bilang tagapangalaga, katotohanan aming inihandang impyerno bilang tirahan para sa mga di naniniwala. Verse 103, ipagbibigay alam ba namin sa inyo ang mga higit na nawalan tulad ng kanilang mga gawa. Verse 104, yaong ang kanilang mga pagsisikap ay nawala sa buhay sa mundong ito, samantalang sila ay nag-aakalang kanilang matatamo ang kabutihan ng kanilang mga gawa. Verse 105, sila yaong mga di naniniwala sa mga aya o kapahayagan ng kanilang Panginoon at di naniwala sa pakikipagharap sa Kanya sa kabilang buhay. Kaya ang kanilang mga gawain ay nawala ng halaga at sa araw ng pagkabuhay na muli, wala kaming itatalagang timbang ng kabutihan para sa kanila. Verse 106, yan ang kanilang kabayaran, ang impyerno bilang parusa para sa anumang kanilang pagtakwil, sapagkat sila ay nagturing sa aking mga aya o kapahayagan at sa aking mga sugo ng may pangungutya. Verse 107, katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay magkakaroon ng mga hardin ng Firdaus o paraiso bilang tirahan. Verse 108, doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan, sila ay hindi maghahangad na mailipat mula roon. Verse 109, sabihin kung ang dagat ay mga tinta para sa panulat ng mga salita ng aking Panginoon, katiyakan na ang tubig nitong dagat ay mauubos bago pa man naubos o masaid ang mga salita ng aking Panginoon, kahit kami ay magdala ng isa pang dagat tulad nito bilang karagdagan. Verse 110, sabihin ako ay isang taong katulad lamang ninyo, ipinahayag sa akin na ang inyong Diyos ay tanging isang Diyos, ang Allah, kaya sino mang umaasa sa pakikipagharap